What is my crime? Hindi niya masagot. Hindi. Doon ka na magpaliwanag. Walang judge dito. Ganun yung mga sagot niya, di ba? O ngayon, tinatanong siya dito. Nga. Utang ina, walang maisagot na tinuturuan pa ni Rimulya, ni Marbil, ni isang Rimulya din. Utsik yan. Tapos, pag hindi niya na kaya sagutin, si DOJ po sasagot. I invoke my right to double jeopardy. Ay, hindi. Ano yun? I invoke the sub judice rule. Biglang ganun. Biglang nagkaroon ng sub judice. Putang ina, ang gagaling ninyo magpa-interview. Ang gagaling ninyo sumagot sa mga tanong sa media. Tapos, nung tinatanong na kayo sa hearing, puta, biglang sub judice. Anak ng tinapay, pakinggan ninyo kung papaano nagtae yung pinakamayabang na pulis sa balat ng lupa. Again, fake news yan, ha? Hindi totoong siya ang pinakamayabang na pulis. Napakabait niya, napakagalang. Oo, sa katotohanan nga, nag-bless pa nga yan eh. Kay Pangulong Duterte, sa sobrang paggalang niya kay Duterte. O sa sobrang paggalang niya kay Duterte, talagang ginawa niya yung trabaho niya ng tama. O pakinggan ninyo yung mga katanungan sa kanya at pakinggan ninyo kung magaling ba talaga to o kupal lang. Ma'am, ang reglementary period, mamalasin naman kami pag hindi namin ginawa ang trabaho Bakit? namin. Anong reglementary period? Anong period yun? The Article Dahil sinabi 125, na nga ni Oy, Article 125. Oh. Executive Director sa ating PCTC, na diffusion lang naman yun eh. Wala nga commitment pinag-uusapan dun eh. Wala nga red notice pa. Alin ha, diffusion lang yun, walang red notice. Pero fake news. Fake news yan ha. Kaya maniniwala sa akin. Pero diffusion lang yun, wala pa nga pong red notice. Ba't ka nagmamadali? Eh yung Interpol nga hindi nagmamadali. Ba't ka nagmamadali? Eh paano nga ma'am, birthday niyan yan? Siyempre birthday niya, maaga pa, nandiyan siya. O na anong oras lulutuin? Nag-text siguro sa kanya, paano oras lulutuin yung Shanghai? Eh gusto niya pa naman malutong yung Shanghai. O sige, luto mo yan, alas 4. Alas 5 siguro, nandyan na ako. Para malutong pa. Eh putang ina, inabot sila ng 9, alas 10, alauna. O so ano ngayon nangyari? Putang ina, kuluntoy na. Yung Shanghai, pag uwi niya, yung mga kainuman niya, lasing na lahat. O kaya nagmamadali yan. Ikaw naman, Aimee. Pag wala ka namang pakundangan eh. Bira eh. there is a warrant. Takal-takal na ni Arnie Tevez eh. Wala pa rin, di ba? Ayun, ang pinakamasaklap sa lahat. Binigay ko nga sa inyo example yung nakaraan. Hindi ba? Red notice na yun. Interpol, Pinoy pa. Pinoy, hinihingi ng Pilipinas. Tapos, hindi Timor-Leste resident, pero pinagtanggol ng Timor-Leste. At ngayon, natalo ang DOJ, natalo ang Pilipinas, Arnie Tevez, nagwagi. Putang inisa na siyang, hindi na siya ngayon, hindi siya in-extradite sa Pilipinas. So nawala ay yabang ni Rimulya at saka ni DILG. Tangina naman siya. Isa pa naman to sa mga achievement lang ni DILG Secretary. Mantakin mo yan lang ang achievement niya. Ang achievement lang niya, una si Bantag, pangalawa si Tevez, pangatlo si Pastor Kibuloy. Tatatlo na ng achievement niya sa buhay, nabawasan pa ng isa. Utang ina Arnie Tevez, ang galing-galing mo. Utsa. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Ayun. Yeah, magandang araw po sa inyong lahat. Ito na naman po tayo. Tayo na naman po ay nandirito. At maghahatid na naman po tayo ng mga lambing. Umati ka po. At talaga namang napapanahong pagsita sa lahat ng mga mababait nating mga taga-gobyerno, mga mahuhusay, mga kapita-pitagan, mga kagalang-galang, mga walang bahid, walang kupas na mga taga-gobyerno, Senado, Kongreso, silang pinaka mga mababait
at mga pinakamatitino sa buong mundo, ang mga taong gobyerno ng Pilipinas na masasabi nating pinakamalilinis sa buong mundo. Oo, pwede mong tayuan ng mga ribulto. Kaya ayan, ito na naman another day, another session, uratan session with yours truly, Boss D. Kamusta naman ang mga buhay-buhay? Oy, kayo yung pinaghirapan ko yung huli kong video, hindi nyo pinapanood Maraming salamat sa lahat ng mga tumatangkilik sa ating channel, sa lahat ng mga nag-like, sa lahat ng mga nag-share. Maraming salamat po sa inyo. At maraming salamat po lalong-lalo na sa lahat yung mga napakalulupit, napakababait na mga super thankers natin, yung mga nagsa-super thanks. Maraming salamat po sa inyo. Abot langit ang ating pasasalamat. At eto na naman po si Boss D, yours truly, ang pinaka-paboritong vlogger, ang pinakamabait na vlogger sa balat ng YouTube. Pinakamabait. Oh! Abay, totoo, pinakamabait. Oo, ito pong ating ano po ngayon ay wholesome. Dahil po dun sa nangyaring TRICOM na inquiry, bawal na po tayong magmura. Totoo ba? Sige, pilitin ko Bawal kasi yun bawal. Martial law yata ngayon. Bawal po ngayon yung mga bumabati-batikos, ganyan. Kailangan, halimbawa, meron kang nagandahan ka, ganun. Ang ganda, napakaganda talaga ni ganito. O kailangan meron kang pinagkukunan. Meron kang pinagkukunan na datos. Kailangan under oath. At kailangan meron ka talagang prueba. Malupit na prueba na itong sinasabihan mo ng maganda ay talagang maganda. Dahil kung hindi, wala kang prueba. Wala kang datos, wala kang scientific method na ginamit. AI, lahat na. Robotics, pukin ang ina niyan. Wala kang mga ganyang ginamit. Naku, sabi ko nga bawal magmura. Wala kang ganyang ginamit doon sa iyong post. Wala ka. Fake news ka, fake news. Bawal na po yun. Bawal na rin pong sitahin ang ating mga pinuno, ang ating mga kapita-pitagan na mga kongresista. Bawal na po silang sabihan ng tanga. Kailangan pag sinabihan mo sila ng tanga, kailangan may katunayan ka na tanga sila. Kung wala, yari ka. Apologize or contempt. Hindi. Sabi lang naman natin, obserbasyon natin kanina. Yun naman yung obserbasyon natin kanina kasi tayo nakapanood. Dahil napanood natin, nakita natin. Sabi nga doon pag kayo bumanat kayo, yari kayo. Nako po, parang martial law na talaga sa Pilipinas. Ang siste, halimbawa ito Facebook ko kasi sabi doon, 'di ba, ni Facebook kanya, what's on your mind, 'di ba? So putang ina, kailangan bago ko sabihin what's on my mind, kailangan maghanap muna ako ng ebidensya what's on my mind. Hindi ba? Paano kaya yun? Paano gagawin natin? Tulungan nyo naman ako mga kaibigan kasi ma-post pa naman ako. Halimbawa, pinost ko ngayong araw na to. Masarap kumain ng paksiw. So kailangan ko pa ngayon maghanap ng prueba kung totoo bang masarap kumain ng paksiw. Hindi ba? Kasi nakalagay doon what's on your mind.
O kung halimbawa, what's on your mind? Eh, ang dami kong followers. Sa Facebook, parang wala pa na, may 100,000. At least mga 70 plus thousand na. O dito sa YouTube, at least kahit pa paano, 150 plus na tayo. O pero sa Facebook, 79,000 na tayo dun. O so ngayon, masama gising ko. Dahil madami akong followers, gusto ko ngayon magmura. O gusto ko sabihin na, putang inang Pilipinas to. Buisit. Ngayon, hindi na ako pwede mabwisit sa Pilipinas. Bakit? Hahanap ako ngayon, mga bossing, ng talagang paraan ng prueba na buwisit ang Pilipinas. Ganun. Hahanap ako ng prueba na buwisit ang Pilipinas. Kung wala akong mahanap na prueba na buwisit ang Pilipinas, fake news ka. O, halimbawa, si bawal na no? Parang lumalabas, bawal na. Hindi ito kasi nga nalilito na rin ako eh. Paano mo lalabanan yung fake news kung hindi mo naman ma-distinguish ano yung fake news, ano yung hindi totoo at totoo? Halimbawa ako, sinabi ko nga, ganun, di umano. Utay na bawal na din yun, yung daw. Bawal na. Oy, sabi daw O halimbawa, ganito. Oy, nagkalat ang mga masasamang loob ngayon. Sabi ng kapitbahay namin. Kaya ngayon mag-ingat kayo. Pag lumabas kayo ng bahay, siguraduhin ninyo na ang inyong mga gamit, cellphone, alam mo, public service reminder lang. Cellphone, itago ninyo. Yung mga legs ninyo, habaan nyo yung mga palda nyo para hindi kayong mamanyakin. At yung mga kwintas ninyo, yung mga peke ang isuot nyo. O, tapos huwag kayong magsi-cellphone sa maharap ng maraming tao. So ngayon, pwede na ako ngayong i-flag. Hoy, Boss Dada, paano mo nasabi na delikado na ngayon sa labas? May preba ka ba? May datos ka ba? Humingi ka ba ng datos sa krami? So bawal na ngayon yun. Bawal na ngayon yun, pre. Halimbawa, sinabi ko, oy, pre, halimbawa na, what's on your mind? O naisip ko lang biglang, mainit ngayon. Biglang mag-public service announcement ako. Mga kababayan, napakainit ng panahon ngayon. Parang si Satanas nandiyan dyan. Ngayon, magdala kayo ng payong, magdala kayo ng mga pananggalang sa init para hindi kayo matusta katulad ni Boss Dada. So ngayon, pag chinek nila yon, hoy, Boss D, ano sinasabi mong mainit ngayon? May datos ka? Gaano kainit? Dapat pag naglagay ka ngayon na mainit ngayon, nakalagay kung ano yung mismong temperatura. At saka ano yung sinasabi mo na parang nandyan si Satanas? Sinong pinariringgan mo dyan? Kami ba pinariringgan mo dyan? Tangina, grabe. Ganun na ngayon ang problema natin. Hindi na natin alam anong gagawin natin sa buhay. Ay, nako. Hirap na hirap na. Kanina nga isip ako ng isip nang ipopost ko sa Facebook. Hay, gusto ko what's on my mind. Ang dami tumatakbo sa isip ko. Kaya lang wala akong prueba. Wala akong datos. Baka mamaya what's on your mind? Hay, putang ina, natatai ako. Baka mamaya hanapin pa sa akin, hoy, Boss Dada, define natatai ka. Ano yung level ng iyong pagkatae? Level 1, 2, 3, 4? Or kinikiliti na ba yung talampakan mo? Yung tila mo, pinapawisan ka kahit naka-aircon? Ipaliwanag mo, anak nun. Ang ina niyan. Mag-fact-checker na kayo lahat. O kung ganun lang ang usapan, mag-fact-checker na kayo lahat. So halimbawa, hindi ako masaya sa Congress. Kaya sa Senado, hindi ako masaya sa performance sa Senado. Parang wala naman silang ginagawa. Daw. Di ngayon, tatawagan na ako, hoy, ano tong sinasabi mo? Na lahat kami sa Senado walang ginagawa? Hindi, parang nga lang, feeling ko wala. Bakit ba? Ano ba problema mo? May datos ka ba? Under oath ka ba?
Yung saklap, no? Utang ina niyan, sila na lang ang tama. Oo, lagi na lang tayong mali. Pati ba naman yung pagre-reklamo, bawal na ngayon? Kailangan pag nagreklamo ka, meron kang datos. Kasi nga maraming nanonood sa'yo. Ayun na nga. Putang ina niyan, ganito lang kasi yan. Maraming nagfa-follow sa akin. Ibig sabihin gusto nila ako. Pero marami rin nang babash sa akin. Pero umiiyak ba ako pag may nagbabash sa akin? Pag may nangungupal sa akin? Sinabi nga noon nanguhut-hut daw ako sa mga OFW. Nagalit ba ako noon? 2 taon, 1 taon na paulit-ulit yan lang ang binabato sa akin ng mga kupal. Galit ba ako? Hindi naman. Putang ina mo, magmumura ka, magmumura din ako, ganun lang yun. Quits. Di ba? May basher ako. May basher ka. Paki ko sa basher ko, hindi ko fina-follow yung basher ko. May magme-message sa akin, Boss D, may nang fake news sa'yo, ganito, ganyan. Sabi, ganito ka daw, ganito ka. Sabi ko, wala akong pake. Kahit pag-usapan nila ako araw-araw. Kahit gawin nila akong ulam, pulutan, kahit ano, putang ina nila, wala akong paki sa kanila. Bakit? Kasi hindi ko sila pinapanood. Maapektuhan ka lang kapag nanood ka. Ngayon, kung hindi ka nanood, hindi ka apektado, meron pong unfollow dyan. At meron ka namang halimbawa, ayaw mo kay Michael B. Mas gusto mo si Andrew E. May choice ka, punta ka kay Andrew E, putang ina, samahan pa kita. Pero kung ito, si Michael B, ayaw mo ng mga rap niya, di wag ka makinig sa kanya. Bakit mo i-force yung sarili mo sa kanya? Hindi naman niya fino-force yung sarili niya sa'yo. Katulad ako, when I post something in social media, ako lang yun. Wala akong sinasabing, please like and share. Ganyan. Wala naman. Dito lang sa YouTube. Sabi ko, like and share, bilisan nyo. Like and share para marami tayong ma-inform. Ganyan. Pero sa social media, nakalagay doon, what's on your mind? Ano yung nasa isip mo? Ito yung nasa isip ko. Ayaw mo? Di wag kang makinig. Wag kang manood, wag kang mag-like. I-thumbs down mo. Kung gusto mo. Kung ayaw mo nung sinasabi ko, di mag-post ka nung sayo. Tapos sabihin mo, ayaw ko yung sinasabi niya, ito yung katotohanan. Di good. Ikaw na, tama. Diba? Yun lang naman kayo talaga nagagalit na naman kayo sa akin. Ano ba mapag-uusapan natin ngayon? Hindi. Nailagay ko lang naman. Pero wag kayo mag-alala. Pagpunta ko dyan sa Tricom, ako ay magiging pinakamabait na vlogger. Biglang pagdating ko dyan, hindi talaga ako ay magiging mabait at lahat ng gusto nyo ay susundin ko. Ganun ang gagawin ko talaga naman. Simula ngayon, magiging mabait na ako sa lahat ng mga taga-gobyerno. Awayin na lang natin yung mga bobong sabi ko nga sa inyo. Katulad ako, madami din naman akong basher. Yung mga kabilang kampo, pinay-fake news din naman ako, di man ako nagre-reklamo. Pero dyan pala sa Congress, medyo mahirap. Mahirap pala sila dyan. Medyo sensitive sila sa mga information at napakataas po ng standards pala nila pagdating sa postings sa social media. So ngayon, kung ganun ang magiging kalakaran natin, lahat ng ipopost mo sa social media, kahit na yung sarili mong nararamdaman, kailangan mo pang i-verify. Halimbawa, nalulungkot ako? Teka, nalulungkot ba talaga ako? Baka naman hindi ako malungkot. Baka naman naglulungkot-lungkutan lang ako. Saan ko kukunin ngayon yung datos na malungkot talaga ako? Meron bang news meron bang news ang tawag dyan, yung naisulat sa balita? Meron bang naibalita na ganyan? Wala naman naibalita na malungkot ako. So ba't ako malulungkot? Ganun ba yun? Gulo-gulo? Pag-usapan na nga lang natin, mga bossing, yung nangyari dyan sa hearing pa rin ng Senado. Palakpakan natin. Ano ba sa tingin nyo nangyari dyan? Kayo ba'y impressed? Kayo ba'y depressed? Kasi para sa akin, ito akin lang. Ito akin lang, ha? Wala akong datos. Ngayon pa lang sinasabi ko na, wala akong datos, akin lang to. Pwedeng makinig kayo, pwedeng hindi. Kung ayaw nyo, wag nyo. Pero ito akin lang. Akin lang to, ha. Don't quote me on this.
Feeling ko ha, feeling ko. Wala po akong datos, feeling ko lang yun. Wala po, hindi po under oath ito. Hindi po ito ibinalita ng media. Ito po reaction ko, feeling ko lang, feeling ha. Ngayon, kung bukas sabihin mo na mali yung feelings mo, sige na, ikaw na tama. Pero ito, feelings ko to. Kung halimbawa mali ako, okay lang. Ikaw gusto mo tama ka, ikaw na tama. Mag-vlog ka din, tapos sana manood sa'yo yung mga nanonood sa akin, ganun. Ito feeling ko lang. Itong nangyaring dyan sa Senado, half-hearted ako. Napakasaya ko, unang-una sa lahat, kasi napakadaming mga information na nakarating pa sa atin. Ang dami nating mga napatunayan na talaga palang illegal itong pagkakadakip at pagkakatransfer kay Pangulong Duterte diyan sa The Hague. Napakaraming mga vital informations na nalaman natin, procedurals, dapat pala ganito, dapat pala ganyan. Kumbaga, mas nabuksan yung isip natin patungkol sa batas. Alam naman natin, hindi sila sumusunod sa batas. Wala akong datos doon ha. Pero para sa akin lang, sa mga nakikita ko lang, parang wala sila. Anong pinagbasihan mo? Wala. Personal na opinion lang. Personal na opinion ko lang, parang wala talagang nasunod doon sa talagang protocol. And nakita nga natin how yung ating mga kapita-pitagan, pinakamagagaling na mga pinakamatataas na posisyon sa pamahalaan, nakita natin kung paano sila mag-fumble, mag-crumble, paano sila mataranta, mabugaw, at paano kung ano-ano yung kanilang ginawang dahilan para hindi na sila sumagot. Gumamit ng subjudice, gumamit ng executive chorbalu. So kumbaga umiiwas na sila sa tanong kasi sukol na sila dito. Kitang-kita, harap-harapan, nagsinungaling, may video na, nagsinungaling, may mga previous statement, nagsinungaling. Nung nagbibigay sila ng previous statement, wala silang ifs, walang buts. Pero nung tinarantado na nila yung dati nilang mga sinasabi, bigla na nagkaroon ng mga ifs and buts, bigla na nagkaroon ng kung ganito, kung ganyan. Hindi ba? Hindi naman natin isinuko ang bansang Pilipinas, ang sinuko lang natin isang tao. Yung mga ganun. Kaya kanina tingnan mo ha, diyan sa may Congress, ito walang walang harong biro. Diyan sa may Congress pinag-usapan kanina yung South China Sea. Atin daw ang South China Sea. Sabi ko, atin na, gusto nyo lahat. Putangin na pati yung West China Sea, East China Sea, atin na lahat. Walang problema yun, atin na yun. Pero very very adamant. Adamant ha. Hindi, very, kumbaga serious sila in terms of yung South China Sea. Talagang ayaw nila, not an inch of our land in the Philippines will be taken away from us, will be taken away by China. The problem is China. So ayun, so sabi ko, masyado naman pala silang concerned sa bawat teritoryo ng Pilipinas. So ganun din kaya sila ka-concern sa mga constituents nila. Ngayon, bumalik tayo rito sa nangyaring alam mo na, yung pagkuha kay Pangulong Duterte. Naisip ko, hindi sila ganun ka seryoso pagdating sa soberanya ng isang citizen. Mantakin mo, every citizen in this world and in the Philippines, meron silang mga karapatang pangtao. Part ng karapatang pangtao ay due process. Ngayon, dito, tinanong sila tungkol sa due process. Pero yung due process sa kanila, hindi nila alam. Hindi nila alam kung ano yung mga nagaganap, kung paano nila ganapin yung trabaho. Basta, inutos ng amo, gawin natin, kahit na mali. So, dito talaga, sampal ito sa mga sundalo at sa mga pulis na tinulungan dati ni Pangulong Duterte. Mantakin mo, Pangulong Duterte educated almost everyone, almost every police.
Nung siya'y piskal pa lang, nagtuturo siya sa mga kadete ng pulis. O hindi ba? So, tinuturuan niya sa law, tinuturuan niya sa yung tawag dyan, rules of procedure. Di ba may mga ganun rules of procedure. Nag-aaral yung mga pulis na yan. But pagdating dito sa kaso ni Pangulong Duterte, tila mo, ultimong yung mga pulis na intimidate, ultimong yung mga pulis dahil sa kanilang kawalan siguro ng briefing tungkol sa rules of procedure, tungkol sa ganito, sa ganyan, katulad niya kapag ka-international, blah, blah, blah. Kasi kung susundan nga daw, yung batas talaga, walang sino mang pulis, walang sino mang sundalo o sino mang tao ang papayag ng isang Pilipino basta-basta na lang kukunin sa isang eroplano, isasakay sa panibagong eroplano, kakalad ka rin, dadalhin sa ibang bansa para litisin. Wala daw kasi ang katulad na sinasabi nila dito daw sa Pilipinas, mas mas dominant yung ating konstitusyon over kahit kanino pa yung mga kahit kanino pang mga korte yan sa ibang bansa. So yung batas sa ibang bansa, pag dito sa Pilipinas, hindi mo pwedeng i-practice. So ang pinaka pa din, powerful pa din is yung konstitusyon natin. And according to our constitution, bawat isang Pilipino ay may karapatan to counsel of his or her own liking, kailangan po niya ng due process. He or she should be accorded with all legal remedies. So, technically, in order for you to utilize all those legal remedies, you will need some time. Kailangan alam mo kung gaano katagal yung time. Hindi ba? Hindi pa pwedeng, actually, hindi nga pa pwedeng isang araw, 2 araw eh. It will take months, years for you to be able to exhaust all the legal possibilities. And if you have exhausted everything, then the court will decide whether you are gonna be extradited or not. So hindi siya 10 hours, 11 hours, 12 hours. Nakatulad ng sinasabi ni Torre dito. Nataka nga ako, bakit madaling-madali si Torre? Bakit madaling-madali si Torre na arestuhin si Pangulong Duterte? Birthday niya kasi nung araw na yun. Baka yung lumpiang Shanghai. Baka lumalambot. Wala akong datas doon Wala akong data, wala akong report. I'm just assuming. Oo. I'm just assuming. I may be correct, I may be right. I may be wrong or I am wrong but I still want to say it. Baka yung mga bisita pauwi na, dumating na lahat ng bisita, nandyan na yung cake na may mga pera na, di ba, hinihugot-hugot mo ganun, di natatapos yung pera. Tas may party siguro. Kaya nagmamadali si Sir. Ikaw naman kasi, Torre, pwede mo naman sigurong gawin yun ng kinaumagahan pagtapos ng birthday mo para may hangover ka pa. Ba't mo na kasi ginawa sa araw ng kaarawan mo? Ikaw naman, ito naman si Pangulong Duterte kasi umuwi nung kaarawan ni Torre. Kung siguro umuwi si Pangulong Duterte 3 days after nung kaarawan ni Torre, siguro baka hindi nagmadali si Torre, nadalin yan doon sa The Hague. Pero before that, gusto ko munang pakinggan ninyo. Mga bossing etong mensahe ni Pangulong Inday Sara Duterte doon sa nagdaang hearing at namnamin ninyo yung kanyang mga sinasabi. Even more disturbing is the silence of the armed forces of the Philippines. Why did the AFP stand idly by while a former commander-in-chief was taken from a military base under questionable circumstances? How could they allow a foreign tribunal to override on our constitutional guarantees? We have now lost a former president. I pray that we do not lose the country next. Again, mga bossing we have lost a former president and I hope that we will not lose the country. Anong basis mo dyan? May basihan ka ba dyan? Meron bang yan Meron ka bang datos? Under oath ba yan?
Inano ba yan? Sinaliksik ba yan sa mga hearing sa Congress? Kasi kung hindi, Inday Sara, wala kang ano dyan ha. Wala kang preba sa mga sinasabi mo ha. Wala kang ano dyan. Utangin na kung lahat ganun, no, pangit. Pero katulad sinasabi nito ni VP Sara, yung mga military, ang presidente po natin ay under our constitution, meron pa rin po siyang detail, yung Presidential Security Group, PSG. Meron po siyang PSG, and those are members of the army. So ang kanilang trabaho is to keep their former president, the former president safe. Dapat hindi sila pumayag na walang due process na ilipad si Pangulong Duterte. Nakakalungkot na iisa lang yata yung kanyang gwardiya na loyal talaga sa kanya, yung hanggang dahig sumama sa kanya para ma-assure lang na safe si Pangulong Duterte at hindi dadaling kung saan bigla na lang mababalitaan natin, wala na yan. Ganun na mangyayari dyan. Anong data mo, Boss Dada? Wala. Mali ako, pero gusto ko lang sabihin. Pero yun yung ano dyan. Ililipad si Pangulong Duterte kung wala siyang kasama doon pa lang sa aeroplano, pinainom yun ng may lason. Biglang inatake siya pagdating sa aeroplano. Patay na siya, biglang ganun, magugulat ka na lang. Pag inotopsy mo, makikita mo sa dugo niya talagang inatake. Hindi ba? So ano na nangyari? So tingnan mo, napakadelikado talaga nito. Kaya dapat talaga pinoprotektahan siya ng kanyang security detail, which is mandated by our constitution, na meron talaga siya. So, ano nangyari doon? Army. Ano nangyari security group? Ano nang balita? Pag-explain kayo bakit kayo pumayag na makuha yung inyong supposedly sinusuportahan at pinoprotektahan na mandato ng batas. Your Honor, Senators Cayetano and Marcos and other senators present, alam naman natin lahat at alam nila na mali ang ginawa nila. Ginawa nila yon just to demolish political opponents. This is all about politics. The administration is using government resources, the ICC, to demolish the opposition. Wala na tayong argument. Mali ang ginawa. Ang tanong ngayon, ano ang gagawin natin para maibalik ang dating Pangulo sa Pilipinas? Kasi nag-iisa ako ngayon dito na gumagawa ng paraan para maibalik ang ating dating Pangulo. Ang saklap noon, mga bossing, na ang daming mga Pilipino na talaga namang gustong maibalik si Pangulong Duterte, pero ngayon sa katotohanan si VP Sara yung nag-o-organize ng legal team ni Pangulong Duterte to defend him, at in the hopes na may uwi siya dito sa Pilipinas. Ngayon din. Kasi sabi nila, kapag ka ikaw daw ay illegally arrested at ang iyong pag-aresto ay mali, dahil nga wala dapat tao ang mawalan ng laya. Kailangan lahat ay dumaan sa due process at lahat ay may karapatan bilang isang tao na malaya. So kapag kinuha ang iyong kalayaan pansamantala dahil sa isang bagay pero mali yung paraan ng pagguha ng iyong kalayaan, agad-agad, mandatory, agad-agad, hindi na September. Now, ngayon na mismo, kailangan na nating malaman kung dapat ba siyang mapauwi o hindi, o illegal ba yung pagkakaresto sa kanya o hindi. So sa ngayon, si Pangulong future President Inday Sara na lang, mga bossing, yung nagtatrabaho para sa pagbalik or mabawi si Pangulong Rodrigo Duterte, because Pangulong Duterte belongs to the country Philippines and belongs to the Filipino. Sana lang talaga ay
makabalik siya ngayon din, ngayong buwan, sa susunod na buwan, wag na umabot sa susunod na buwan. Kailangan ngayon din. Kasi nakita talaga natin kung papaano tinarantado ng mga tao sa gobyerno itong proseso para lang maipatalsik nila si Pangulong Duterte. Dahil lang sa politika, dahil lang sa away politika, ganito yung ginawa natin. Pinagtaksilan natin, hindi lang bayang Pilipinas, kundi pati yung taong nagmahal sa bayang Pilipinas, nag-ayos sa Pilipinas, tumulong sa kanila, pinalibing yung tatay nila. Talaga namang sukdulan ang kawalang hiyaan netong gobyerno na ito. Oh, anong datos mo na naman, Boss Dada? Wala akong datos, mali ako. Huwag kayong mag-alala. Pero sasabihin ko pa rin. Kawawa naman itong pamilyang to. Tapos ngayon may bali-balita na naman. Ito bali-balita lang ha, pero hindi totoo to sigurado. Pero gusto ko pa rin sabihin. Pero hindi totoo to ha. Oh, hindi totoo to. Baka may nakikinig ng mga taga-Congress. Hindi po totoo ito. Oh, pero gusto ko lang din sabihin na parang merong hindi totoong balita na itong si Basti Duterte daw ay planong arestuhin, taniman ng eksplosibo para no bail yung kanyang magiging kaso. Tapos magkakaroon pa ng mga perpetual disqualification and so on and so forth. Ito hindi to totoo ha. Oo, walang katotohanan lahat ng ito. Invento ko lang to. Gusto ko lang sabihin. Ngayon pa lang, sinasabi ko na huwag kayong maniwala sa akin ha. Pwede naman siguro yun, no? Pag sinabi mo huwag kayong maniwala sa akin. O, ibig sabihin, iniinganyo ko sila. O, nagfi-fake news ako ngayon. Tapos, huwag kayong maniwala. Parang awan nyo na kasi fake news yan. Oo, so may fake news ako sa inyo, pero huwag nyong paniwalaan kasi fake news na nagdedelikado si Baste. Oo, at mukhang talagang gagawan ng paraan para si Baste ay madali. Tapos si VP Sara, pag uwi galing ng the Netherlands, dudukwangin na din siya dahil doon. Kasi nga, madaling-madali sila dyan sa Madaling-madali sila dyan sa impeachment niya. O, kaya, pero fake news yan ha. Oh, hindi totoo yan. Oo, hindi totoo yun. Huwag kayong maniwala. Nabanggit ko lang. Sa ating bayan. Thank you. Oh, hindi ba? So, nakakalungkot yung statement na yan ni Madam VP Sara. At sana lang talaga ay magtagumpay siya sa kanyang adikain na mauwi yung ating pinakamamahal na si Tatay D. O, tulad ng sinasabi ko sa inyo, masyadong minamadali yung impeachment ni VP Sara, di ba? O, di ba? O, naniniwala ba kayo ron? O, maniwala kayo, sinabi ko eh. Hindi pala, huwag kayo maniwala. Oh, huwag kayo maniwala doon. Basta ako nagsabi, huwag kayo maniwala. Minamadali yung kay VP Sara at nagagalit, merong nagagalit diyan sa Kamara na isang congressman dahil kung pwede kayong makapag-imbestiga patungkol dito sa patungkol sa ni Pangulong Duterte, dapat kaya nyo ring mag-impeachment na. Simulan na. So nagagalit itong isang kongresista at bibigyan siya ng leksyon. Bibigyan siya ng leksyon ng isang Senate President at ilalagay siya sa kanyang tamang posisyon. Panoorin ninyo itong epal na ito, pero huwag kayong mag-alala ha, hindi totoo to. Peke ito, fake news to. Huwag kayong maniwala, pero panoorin nyo pa din ha, kasi kaya nga kayo nandito para manood, so panoorin nyo pa rin itong fake news na ito. Na isa pong kongresista ang ginawa pong laruan ng isang magaling na senador at sinabi na, "Hoy boy, mag-aral ka mabuti. Puro ka yak-yak, hindi mo alam kung anong trabaho mo. Puros ka preskon, bakit? Mahina ka ba sa distrito mo?" O eto, pakinggan natin itong maling balitang ito
at sana wag kayong maniwala dahil hindi po totoo ito. Nagtatalo na rin ang ilang mambabatas ng Kamara at Senado dahil sa hindi pa rin pag-usad ng impeachment trial ni VP Sara. Nagbabalik si Hannah T. Hindi pa man nagsisimula ang impeachment trial. Init na ang banggaan sa pagitan ng Kamara at Senado. Pinuna ni House Deputy Majority Leader Paul Hoy, yung mga mababait na mga kaibigan natin sa Kongreso, silang mga righteous at sila pong mga santo. Ito pong mga ito ay bawal po ninyong kagagalitan, bawal po ninyong kinu-question. Dahil pag inyo po silang kinwestiyon, lagot kayo. Sorry o contempt. Yun lang po ang pagpipilian ninyo. Kaya wag kayong magagalit sa kanila, mababait yang mga yan, mauhusay, magagalang, mahal ang bayang Pilipinas, talagang lahat ng kanilang mga very transparent etong mga ito ha. Oo, so wag kayong maniwala sa balita na ito kasi ako nagbalita eh. O pag iba nagbalita maniwala kayo pero pag ako wala akong kwentang tagapaghatid ng chismis. Ortega ang upper chamber dahil hindi pa raw tinatalakay ang articles of impeachment laban kay Vice President. Nakagagat sa lahat. Ito tanong lang bumigay na ba talaga si Kong? Parang hindi naman tinitignan ko siya kanina, hindi lalaki naman siya, lagi siya nakasimangot eh. Ganun siya. Hindi ko naman alam kung parang bumigay. Sabi kasi nila bumigay na daw. Hindi naman siguro. O baka nagkataon lang yan. So ito nga sinasabi nito ni attorney ni Congressman Ortega na kaya nyo palang mag-hearing ng in aid of legislation bakit itong impeachment hindi nyo kaya o bakit ganon, bakit ganyan, wala pala kayo President Sara Duterte. Ani Ortega, kung may oras daw para mag-hearing ang Senado sa gitna ng break nito, dapat ganun din pagdating sa impeachment, sang-ayon sa konstitusyon. Yun naman pala So bakit nga naman? Oo nga naman, tama nga naman si Congressman. Kaya nyo naman na palang mag-hearing. Bakit hindi nyo pa simulan yung impeachment Ano bang inaantay nyo? Ano pa bang inaano ninyo? Teka lang, House Deputy Majority Leader Paulo Ortega, gusto ko lang pong malaman, ba't po kayo nagmamadali? Birthday nyo rin po ba? Lalambot ba yung Shanghai? Kayo po ba si Torre? Para kayo nagmamadali Tanong lang yun. O kasi si Torre, nagmamadali siyang maaresto si Pangulong Duterte. Ito naman si Ortega, gusto na ng impeachment kagad. Walang due naman nagmamadali kayo masyado hindi kayo makapaghintay. Bakit? Mahina ba sa distrito? Baka matalo ka? Hindi, malakas ka dun. Ang galing-galing mong congressman imposibleng matalo ka sa distrito mo. Ito ngayon ang isasagot ng ating speaker of Senate President kasi nagalit tong pinakamagaling na congressman sa buong mundo Sabi niya, bakit ganon Bakit ganyan? Pakinggan yung sagot. Pero buwelta ni Escudero, mag-aral pa raw si Ortega. Wala ka pala Mag-aral ka muna. Sabi ni Cheese mag-aral ka daw muna. Marami kang kuda ka ng kuda, daldal ka ng daldal. Pero hindi mo naiintindihan yung pagkakaiba ng mga motopropyo hearings at saka nung impeachment proceeding. Malaki pagkakaiba nun. Mag-aral ka muna. Ay, grabe. Grabe naman to si Chis Escudero. Sinabihan mo na nga yung PCO-USEC na pabayaan natin. Patawarin na natin. Bago lang siya. Hindi naman niya kasalanan. Pag bago kasi tanga talaga. Pabayaan muna natin siyang mag-evolve, mag-mature sa kanyang posisyon. Huwag niyong i-judge kagad, kakaupo lang. Tapos ngayon naman isang magaling na congressman na napakahusay, matalino at talaga namang walang problema sa buhay. Sasabihan mo, mag-aral ka muna. Ano yung bobo? Ayun ba sinasabi mo, bobo si Ortega? Masama ang tabas ng dila mo Chis Escudero Pwede raw ang motu proprio hearings sa Kongreso kapag nakabreak. Di gaya ng impeachment proceedings na kailangang isagawa hanggat hindi nagsesesyon.
Pero mas matindi ang banat ni Escudero. Hindi pa nga nag-uumpisa ang paglilitis. Mukhang pinapahina na raw ito ng kamera. Ako, ba't nyo naman pinapahina? Hoy, ikaw, Chis Escudero, may datos ka ba? May datos ka? Meron ka bang under oath ba yan? Ano ba, hiniring ba? Sinasabi mo ba yan? Resulta ba ng hearing ng ano yan? Ng Congress yan? Kung hindi, fake news ka, ha? Ikaw, Chis Escudero, ayusin mo yung mga pagre-react-react mo, ha? Huwag na raw magdagdag si Ortega ng dahilan para sa opposing party na questionin ang proceedings at masabotahe ang impeachment case. At mas mabuting paghandaan na lang nila ang kaso. Oo nga, pagandaan nyo na lang kasi. Oo, may mga nilalabas pa kayo mga bagong pangalan ngayon nasa Senado na Doon nyo na lang patunayan. Hindi yung puros kayo preskon. Meron na naman bagong nakita na mga pangalan, na mga ganito, na mga ganyan. Ano naman nasa Senate na doon nyo na lang sabihin, wag na kayong pamidya ng pamidya. Ba't kasi gusto nyo media? Gusto nyo, iuwi nyo na lahat. Iuwi nyo lahat ng mga mic ng mga media para kahit na sa bahay kayo, nakapag-presscon kayo. Pero ikaw, Chis, masamang tabas ng dila mo, ha? Mabait yung mga taga-Congress. Hindi naman siguro ganun. Pero may mas matinding pasaring si Escudero. Sigurado raw ba ang kamarang nagkakaisa mga kongresista? Ay, ang sakit mo naman magsalita. Parang sinabi mong kanya-kanya sila, labo-labo, ganon. Parang sinasabi mo, hindi sila organisado, kanya-kanya sila ng agenda. Ang sama ng ugali mo, Chis. Hindi tama yung tabas ng dila mo na sinasabihan mo yung mga magagaling na mga kongresista na kanya-kanya sila at kanya-kanya silang kaipalan. Hindi pwede yan, ha? Hindi pwede. Saan ba nag-aaral mga anak mo? Baka mamaya sa Switzerland nag-aaral yan, ha? Oo, walang masama magpaaral ng walang masama magpaaral ng anak sa ibang bansa. Lalo na kung ang sweldo mo mga 250,000 a month lang. Tapos yung pinag-aaral mo doon ng mga anak, ang lalaki ng gastos, milyon, buwan-buwan. Oo, ikaw talaga, ha? Sa impeachment case na ito. Dahil satisfied naman daw si House Speaker Martin Romualdez sa mga naging aksyon ng Senado. Lalo na mag-inspeksyon si House Secretary General Reginald Velasco sa Senado bilang paghahanda sa paglilitis. Nakatakdang mag-resume ang sesyon sa Oo nga naman. Okay naman Speaker, di naman nagmamadali si Speaker. Sabi naman ni Secretary General, ayos naman daw at binibigyan niya ng magandang comment itong Senate dahil ready na daw sila. O bakit biglang dito kay Paulo Ortega biglang parang ayaw niya? Gusto niya siya ang bida. Siya ang laging may news bites gano. Oy, hindi totoo 'yun, ha. Hindi totoo 'yun. Sinabi ko lang 'yun, pero fake news 'yun. Hindi totoo 'yun. Inaisip ko lang 'yun. Mali 'yun, ha. Huwag kayong naniniwala sa mga sinasabi tsaka naiisip ko. Ako lang ang may gusto nito, kayo hindi, ha. Nanood lang kayo, nakinig lang kayo, nag-like, nag-share lang kayo. Pero sa totoo lang, ayaw nyo naman talaga nung sinasabi ko at hindi nyo dapat pinaniniwalaan yan, ha? O, baka naman mamaya yan. Pagkamali kayo. O, eto. Pakinggan naman natin kung papaano nagmukhang aso si Torre sa Senado. Masama ito pag nagsisinungaling ka, huling-huli ka sa akto. O, ayan, pakinggan nyo kung gaano kawalang alam sa batas itong pinakamayabang na tagapagpatupad ng batas. Kinawawa siya sa Senado, nga. O ano yung alam mo sa element of the case. Element of the crime. Anong alam mo? Putang nga siya, ha? Di bang yabang-yabang tinatanong ni Pangulong Duterte, what is my crime? What is my crime? Di ba sabi ni Pangulong Duterte? What is my crime? Hindi niya masagot. Hindi. Doon ka na magpaliwanag. Walang judge dito. Ganun yung mga sagot niya, di ba? O ngayon, tinatanong siya dito. Nga. Utang ina, walang maisagot na tinuturuan pa ni Rimulya, ni Marbil, ni isang Rimulya din. Utsik yan. Tapos pag hindi niya na kaya sagutin, si DOJ po sasagot. I invoke my right to double jeopardy. Ay hindi, ano yun?
I invoke the sub judice rule. Biglang ganun, biglang nagkaroon ng sub judice. Putang ina, ang gagaling ninyo magpa-interview, ang gagaling ninyo sumagot sa mga tanong sa media. Tapos, nung tinatanong na kayo sa hearing, puta, biglang sub judice. Anak ng tinapay, pakinggan ninyo kung papaano nagtae yung pinakamayabang na pulis sa balat ng lupa. Again, fake news yan, ha? Hindi totoong siya ang pinakamayabang na pulis. Napakabait niya, napakagalang. Oo, sa katotohanan nga, nag-bless pa nga yan, eh. Kay Pangulong Duterte, sa sobrang paggalang niya kay Duterte. O sa sobrang paggalang niya kay Duterte, talagang ginawa niya yung trabaho niya ng tama. O pakinggan ninyo yung mga katanungan sa kanya at pakinggan ninyo kung magaling ba talaga to o kupal lang. Ma'am, ang reglementary period, mamalasin naman kami pag hindi namin ginawa ang trabaho Bakit? namin. Anong reglementary period? Anong period yun? The Article Dahil 125, sinabi na nga ni Oy, Article 125. Oh. Executive Director sa ating PCTC, na diffusion lang naman yun eh. Wala nga commitment pinag-uusapan dun eh. Wala nga red notice pa. Alin na, diffusion lang yun. Walang red notice. Pero fake news. Fake news yan, ha. Kaya maniniwala sa akin. Pero diffusion lang yun. Wala pa nga pong red notice. Ba't ka nagmamadali? Eh yung Interpol nga hindi nagmamadali. Ba't ka nagmamadali? Eh paano nga, ma'am? Birthday niyan yan. Siyempre, birthday niya. Maaga pa, nandiyan siya. O na anong oras lulutuin? Nag-text siguro sa kanya, paanong oras lulutuin yung Shanghai? Eh, gusto niya pa naman malutong yung Shanghai. O sige, luto mo yan, alas 4. Alas 5 siguro, nandyan na ako. Para malutong pa. Eh, putang ina, inabot sila ng 9, alas 10, alauna. O so, ano ngayon nangyari? Putang ina, kuluntoy na. Yung Shanghai, pag uwi niya, yung mga kainuman niya, lasing na lahat. O kaya nagmamadali yan. Ikaw naman, Aimee. Pag wala ka namang pakundangan eh. Bira eh. there is a warrant. Takal-takal na ni Arnie Tevez eh. Wala pa rin, di ba? Ayun, ang pinakamasaklap sa lahat. Binigay ko nga sa inyo example yung nakaraan. Hindi ba? Red notice na yun. Interpol, Pinoy pa. Pinoy, hinihingi ng Pilipinas. Tapos, hindi Timor-Leste resident, pero pinagtanggol ng Timor-Leste. At ngayon, natalo ang DOJ, natalo ang Pilipinas, Arnie Tevez, nagwagi. Putang inisa na siyang, hindi na siya ngayon, hindi siya in-extradite sa Pilipinas. So nawala ay yabang ni Remulla at saka ni DILG. Tangin na naman siya. Isa pa naman to sa mga achievement lang ni DILG Secretary. Mantakin mo yan lang ang achievement niya. Ang achievement lang niya, una si Bantag, pangalawa si Tevez, pangatlo si Pastor Kibuloy. Tatatlo na ng achievement niya sa buhay, nabawasan pa ng isa. Utang ina Arnie Tevez, ang galing-galing mo. Utsa. Napakagaling mo Arnie Tevez. O so yun na nga, Arnie Tevez nga eh. Wala kayong nagawa eh. Ba't kayo nagmamadali? Ano yung reglementary period mo? May I refer you to the SOJ, ma'am? Oo, tangin na yan. Refer it to the SOJ pag di mo alam sagot. Bakit SOJ nagutos sa'yo? Ayan ang sinasabi ko sa'yo, Tori. Kung sumunod ka sa protocol, kaya bang-yabang mo. Kung sumunod ka dun sa protocol, kung nakinig ka kay Pangulong Duterte, hindi ka mukhang tae ngayon. Pangit ka na nga eh. Nagmukha ka pang tae dyan sa hearing na yan eh. Lahat na lang ng hearing, mukha kang ewan eh. Tapos nakukuha mo pang ngumiti, nakukuha mo pang tumingin sa salamin at matulog ng mahimbing. Tayo na ginawa kang engot dito. Nung hindi mo masagot, ipapasa mo ngayon sa DOJ Secretary. O hindi pwede sumagot ka. Magaling ka, di ba? Matalino ka, di ba? Ganyan din ang sinabi ni Cayetano sa kanya eh. Ipaliwanag mo ngayon sa akin kung ano yung element of the case. Ay, hindi po ako ang hindi si ganun. Hindi ba sinabi mo, alam mo, hindi nga po, hindi ako ang nagbasa ng warrant, anong kaso, si ganito. Oo nga, pero di ba sabi mo kanina, yabang-yabang mo, alam mo. Kung alam mo, ano yun, papaano, putang ina nga. Puros yabang lang, pero walang laman. Oh, hindi ba? Fake news ba yan? Hindi, napanood ko dito eh. Oh, yun ang pagkakaintindi ko. Pero wag kayong maniwala sa akin. Hindi naman ako magaling na vlogger. O ano lang to, trip-trip lang to. If the SOJ wants to answer that. Hindi ba pwede kayo na muna? Mauna lang kayo, tapos sa si SOJ. Pwede? Okay, ma'am. Okay. May
my main processes during the time is that I have implemented a warrant, and it is therefore the person is already arrested by virtue of a legal warrant, and Article 125 comes into play of the revised penal code, which is entitled delivery of persons legally arrested to the proper judicial authority, and I do believe at this point the judicial authority will be the ICC. Therefore, I have to abide with that Article 125 of the So revised inaamin penal mo code. warrantless arresto. Kasi yung Article 125 ng RPC does not apply kung may warrant. So inaamin mo walang warrant. At the many stages, ma'am, all the many other, Hindi, among make other up your laws. mind, General. Ano ba talaga to? Tangina. Nag-cite ka pa ng batas, putang ina, mali pala. Yung sinite mo palang batas, warrantless arrest. Kumbaga, ongoing yung crime, kaya kailangan mo na siyang arestuhin at madalian yun. Because the crime is ongoing, ganon. Ngayon, kung ito naman ay with warrant arrest, gaano katagal yung with warrant arrest? Kasi kung may warrant ka, may inaaresto ka, merong ample time yun para ma-counter niya yung or ma-access niya, ma-utilize niya yung mga legal remedies available para sa kanya. So itong article na sinasabi mo, tolongis ka, warrantless arrest. So warrantless arrest ba to o may warrant? Sagutin mo yun ha, Tori ha. Walang warrant. At the many stages, ma'am, all the many other, Hindi, among make other up your laws. mind, General Torre. Warrantless arrest ba to o may warrant? Kasi ang liwanag naman ng Article 125 ng revised penal I do code. believe that I have a warrant at this time. I just don't want to be... Hindi walang reglementary period. Mamili ka. Kapag warrantless Yun ang sinasabi ko. Kapag with warrant na arrest, merong reglementary period. Pagka warrantless arrest, hindi mo na pwedeng patagalin. Kasi pag pinatagal mo yung warrantless arrest, puta, hulid up yan. Baka nag-aantay ka pa ng lagay. Baka nag-aantay ka pa ng areglo. O hindi pwede yun. Kapag ongoing at yung kaso, ongoing yung krimen, nahuli mo, warrantless arrest, kulong ka agad dyan. To follow na yung mga yung proseso legal. Pero kung ikaw ay nagsiserve ng warrant, may warrant ka, so may reglementary time yan. At ang tanong, gaano katagal yung reglementary time? Para itong hinuhuli mo ay talagang masabi mong proper yung pag-aresto nyo sa kanya. arrest, edi may period. Kapag may warrant, walang period. Just the same, ma'am, I have to deliver Hindi him to the pareho judicial yun, proper kapatid. authority. Sige na. Hindi pareho Hindi yun. magkapareho yun. The reglementary period only comes into play when there's a warrantless arrest in accordance with Article 125 of the revised penal code. Walang nagawa si tanga. Nga, di ba? Ay yabang-yabang mo. Article 125, Revised Penal Code. Philippine Consti. Philippines. Ayan ano ba yung Article 125? Revised Penal Code ng Philippines. Ayan addresses the delay in the delivery of detained person to proper judicial authorities. It mandates that any public officer or employee who detains a person must bring them before the appropriate judicial authorities with specific time frames depending on the severity of the alleged defense. 12 hours for crime offenses punishable by light penalties, 18 hours for crimes of offenses punishable by correctional penalties, 36 hours for crime or offenses punishable by afflictive or capital penalties. So ito meron 12, 18, 36. Putang ina. Doon lang kayo sa 12, wala nga kayo sa 18, wala kayo sa 36. Kasi kung 36, umabot sana to ng kahit isang araw man lang. Hindi, minadali mo eh. Ayun, kalinaw-linaw dito. 36 hours to kasi crime against humanity. For crimes of or offenses punishable by afflictive or capital penalties. Crime against humanity, di ba? 36 hours.
Ang dapat kung yung Article 125 ng Revised Penal Code yung susundan, yun yung sinabi mo eh. Oh, pero yung Article 125 of Revised Penal Code, according to IME, warrantless arrest yun. Mantakin mo yung warrantless arrest. 36 hours. Oo yung warrantless arrest, 36 hours. So yung may warrant of arrest, dapat mas matagal yun. Mas mahaba yung panahon. Unlimited yun. Hanggat hindi niya nauubos lahat ng legal remedies, karapatan niya yun. Dapat ibinigay mo. So ngayon, nataranta si tanga. Yan ang sinasabi ko. Pero huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mag-alala. Hindi po ako abogado, kaya po huwag kayong makikinig sa akin. Oo, nakita ko lang yan dyan kay ChatGPT. Oo, kasi lahat nasasagot niyan. Binasa ko lang. Hindi ko sinabing totoo yan. Binasa ko lang. Kayo na bahalang humusga. O, dahil ako po ay vlogger na sinungaling, wala kayong dapat paniwalaan sa akin. Ako po ay naghatid lamang ng nakakatawang mga balita. Tayo po ay nagbibiruan lamang dito sa channel. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mabuhay kayo. God bless us all and God bless the Philippines. You are all amazing. I'll see you again next vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili.